Saan ka galing? Pasensya na, kaibigan. Ang ganda ng mukha mo, kaibigan. Pero ang dibdib mo, madilim, pre. Langit at lupa, lumayas ang kadiliman. Linte, bitag ng pag-ibig. Kakaiba. Talagang nawala ang sakit ng dibdib. Kung hindi pa ako engaged, siguradong makikipag-date ako sa'yo. Niloko lang tayo ng babaeng iyon? Tingnan mo ang kulay, ang pagkakagawa, halatang basura sa tiangge. Anong alam mo? Ang sinaunang baryang ito, may nagbayad ng 2 milyong piso para dito. Talagang niloko tayo ng babaeng iyon. Ang kalidad at pagkakagawa, halatang basura sa tiangge. Ano ang alam mo? Itong sinaunang barya, may nag-alok ng 2 milyong piso at hindi pa rin ito mabili. Magandang babae. Baka pag-isipan ko. Ito ang aming CEO, Julian Sterling. 29, 8-pack abs. Ang kanyang mga sukat ay... Nakuha ko. Pagkatapos kong sirain ang kasunduan sa kasal, hahanapin kita. Kawili-wili ang babaeng ito. Hindi tulad ng ibang babae. Ginoong Sterling, ang engagement party ng pangalawang binata magsisimula na. Tara na. Nora, ngayon ang araw ng iyong engagement. Tingnan mo kung paano ka manamit. Sinadya mo bang gawing katatawanan ang ating pamilya? Katatawanan? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung sino talaga ang katatawanan. Sinasadya mo ba ito para gawing katatawanan ang ating pamilya? Katatawanan? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung sino talaga ang katatawanan. Paano ito nangyari? Simon? Mia? Ano ang nangyayari? Ginoo at Ginang Davis, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Pinipilit akong sisihin ng babaeng ito. Pinakialaman ang video na ito. Peke ito. Nora, tigilan mo na. Ang kasal na ito ay tungkol sa reputasyon at interes ng ating pamilya. Wala akong pakialam. Bukod dito, may nobyo na ako. Ang isang tulad mo? Karapat-dapat ba sa nobyo? Sino? Ang katapat ba ng isang mabangis na tulad mo ay si Tarzan? Magandang babae. Ang tanging kapantay ng isang mabangis na tulad mo ay si Tarzan? Tama? Magandang babae. Paano kung mag-isip kang muli? Ito ang aming CEO, si Julian Sterling. 29 na taong gulang, 8-pack abs. Makinig kayong lahat. Ang pangalan niya ay Julian Sterling. Pasensya na, kaibigan. Ang pagkikita natin ay tadhana. Ginagamit ko ang iyong pangalan. Ginoong Sterling, ang matandang babae ay nangungulit sa iyo na humanap ng asawa. Sabi niya, kung hindi siya makakita ng asawa ngayon, hindi kanya kikilalanin bilang apo. Ang pangalan niya ay Julian Sterling. Sabihin mo sa kanya na huwag mag-alala. Tiyak na magdadala ako ng babae sa bahay ngayon. Julian? Ano? Si Julian? Huwag kang katawa-tawa, Nora. Ang prinsiping ito ng mga piling tao sa lungsod ay ang iyong nobyo. Ang paglakas loob na isangkot si Ginoong Sterling dito ay talagang hangal. Huwag kang katawa-tawa, Nora. So, itong prinsipe ay ang nobyo mo? At naglakas loob ka pang isangkot si Ginoong Sterling? Talagang tanga iyan. Hindi ako nagsisinungaling. Si Julian Sterling ang nobyo ko. Sa buhay na ito, kailangan mong ipaglaban ang sarili mo. Tigilan mo na ang pangarap. Kung marinig ni Ginoong Sterling ang sinabi mo, lahat ng tao rito ay madadamay sa iyo. Tama, baliw na babae. Huwag mo kaming lahat na ilagay sa gulo. Paumanhin, lahat. Ang kapatid ko, kagagaling lang sa bundok. At
wala gaanong alam. Dito sa itaas, medyo wala siya sa wisyo. Maya-maya, kapag dumating si Ginoong Sterling, sama-sama tayong magkaisa ng kwento at tingnan kung ano ang gagawin niya. Mia, inaasam mo ba talaga na putulin ang ugnayan natin? Ano kung gayon? Ikaw ay palaging kapatid sa ama. Ang aming pamilya ay tumigil sa pagkilala sa iyo noon pa. Mukhang ang pamilya Davis ay hindi gaanong maganda ang kalagayan kamakailan. Ano bang ibig sabihin yan? Buhay na lang sa basura. Namumulot lang ng basurang ayaw ko. Sino ang tinatawag mong basura? Kung sino ang sumagot, iyon. Ulitin mo yan. Sige, uulitin ko. Mia, isa ka lang taong mahilig mamulot ng basura ng iba. Nora, papatayin kita! Ah, Nora, tumigil ka dyan. Akala mo titigil ako dahil lang sinabi mo. Magmumukha akong masama, di ba? Nakakagalit. Tumigil ka dyan. Ayoko. Tigil. Kayo ba? Hihinto na ba kayo? Hindi ako naniniwalang may magagawa ka. Sa akin. Ay nako. Bakit lagi ko siyang nakakasalubong? Hindi ba ako nag-check ng horoscope bago lumabas ngayong araw? Nakalimutan mo na ako? Sa ganyang tapang, tinatawag mo pa akong nobyo mo sa harap ng iba? Narinig ba ng lahat iyon? Itong si Nora. Siniraan niya si Ginoong Sterling at narinig niya. Tapos na siya. Nora, sinabi ko sa'yo noon pa, itigil mo na ang pagpapantasya kay Ginoong Sterling. Nagalit mo si Ginoong Sterling. Alam mo ba ang mga kahihinatnan? tama, Julian. Karapat dapat sa kanya ang babaeng ito. Dapat mo siyang parusahan ng maayos. Tama po, Ginoong Sterling. Si Nora mismo ang nagsabi. Pakiusap, huwag ninyong ipagbuntong sa pamilya Davis. Binabalaan kita. Mag-ingat ka sa akin mismo. Anong nangyayari? Ito ang parusa mo. Imposible. Si Nora talaga ang kasintahan ni Ginoong Sterling. Julian, ano bang ginagawa mo? Hayaan ninyong ipakilala ko ng opisyal. Ito ang aking kasintahan. Si Nora. Imposible. Seryoso ba siya? Tulong, maestro. Hindi na ako magyayabang. Isinusumpa ko. Ginoong Sterling, bumaba siya mula sa bundok. Ligaw na pasaway, hindi siya sapat para sa iyo. Ginoong Sterling, itong si Nora bumaba mula sa bundok. Siya ay lubos na hindi presentable. Huwag kang padaya sa kanyang hitsura. Ginoong Sterling, biro lang ito. Itong anak kong babae, paano siya magiging karapat-dapat sa iyo? Oo. Simula kailan naging tungkulin mo ang magchismis tungkol sa aking kasintahan, ha? Nora, hindi ka ba talagang sumama kay Julian? Isang lalaking tulad ni Julian ay isang tunay na lalaki. Nangangahas kang paglaruan ako? Ikaw mismo ang pinaglalaruan ko. Ngayon, ako, si Nora, ay makikipaghiwalay. Sa pakikipagtipan sa iyo, Simon. Huwag kang magmalabis. Nora, hindi mo ba talaga iniisip na gugustuhin ka ni Ginoong Sterling? Pasensya na sa pagsasabi sa iyo. Ngunit si Ginoong Sterling talagang gusto ako mismo. Tama, mahal? Nagustuhan ka ni Ginoong Sterling, di ba? Ano? Ginoong Sterling. Talagang nagustuhan ako mismo. Di ba, mahal? Mahal. Ay nako. Galit ba siya sa akin? Oo. Gusto ko lang siya. Kung may hindi gusto sa inyo, kausapin ninyo ako ng harap-harapan. Ang maging bida ng power fantasy. Swerte ni Nora. Sampalin ang gago. Patumbahin ang kabit. Ang sarap. Kahit ang gabi ay tila maliwanag. Ay nako. Nakalimutan ko ang prinsipeng ito.
Salamat, prinsipe, sa iyong malaking tulong. Salamat sa prinsipe para sa kanyang mapagbigay na tulong. May mga bagay akong gagawin. Kailangan kong bumalik sa bundok. Magkikita tayo muli. Pakawalan mo ako. Tulong! Diyos ko, paano ako napunta ulit dito? Na-stuck lang ba ako sa kotse na ito ngayon? O sa halip, na-stuck sa kanya? Guwapo, hindi mo naman ako talaga papatayin, di ba? Nagbibiro lang ako. Imposible. Hindi na naman. Siya ba ay isang halimaw sa halik? Pwede ka bang tumahimik ngayon? Gusto kong paboran mo ako. Anong klaseng pabor? Nagkasakit ng malubha ang lola ko. Nakita namin ang mga doktor mula sa buong bansa. Lahat sila ay nagsabing wala na silang magagawa. Anong klaseng tulong? Nagkasakit ng malubha ang lola ko. Nakapagpatingin na kami sa mga doktor sa buong bansa. Sabi nilang lahat, wala ng lunas. Talaga? Ang huling hiling niya ay para ako'y makapag-uwi ng isang manugang na apo. Ngayon, dahil sinabi mo nang ikaw ang kasintahan ko, kailangan mong tuparin ito. Kaya gusto mo akong magpanggap na kasintahan mo para harapin ang lola mo? Nagbibiro ka ba? Hindi pwede. 5 milyong piso. Opo, Ginoo. Siguradong gagawin ko. Pagkatapos nito, bibigyan kita ng isa pang 5 milyong piso. Walang problema. Gagampanan ko ang kahit anong papel na gusto mo. Mula sa mga asawa at kababaihan, hanggang sa mga pusa at aso. Maniwala ka sa akin, napakadaling iakma. Uy, kumusta? Ano? Pumanaw na si Lola. Lola, Julian, Julian. Huli na ako. Lola, bakit hindi mo ako hinintay? Ang 5 milyong piso ko. Ang sakit ng pagkamatay mo. Julian, bigla na lang namatay ang lola mo. Huwag kang masyadong malungkot. Sino itong dalagita? eksakto! Sino siya? Bakit siya may karapatang magluksa sa lola ko? Namatay na si Lola. Hindi mahalaga kung sino siya. May maitim na aura sa noo mo. Napapaligiran ng maitim na enerhiya. Kailan namatay si Lola? Malamang, mga kalahating oras na ang nakaraan. Bakit mo itinatanong? Bilisan mo, ilabas si Lola. Hindi siya patay. Anong sinabi mo? Bilisan, ilabas si Lola. Hindi pa siya patay. ano ang sinabi mo? Sigurado ako dyan. Si Lola ay sinumpa. Kaya pala walang nagawa ang mga doktor. Ikaw, baliw! Wala akong pakialam kung sino ka. Si Lola ay pumanaw na. Huwag mong subukang guluhin siya muli. Nora, si Lola ay pumanaw na. Ang kasunduan natin ay wala na ngayon. Ako, Tigilan mo na ang paggulo kay Lola. sinabi ko sa iyo, kung hindi natin gamutin si Lola ngayon, talagang mamamatay na siya. Miss, ang doktor ay naglabas na ng sertipiko ng kamatayan. Bakit ka pa nagdudulot ng gulo dito? Mga bantay, hilahin siya palabas. Kung patuloy akong makipagtalo sa kanila, talagang mahuhuli na ang lahat. Bahala na. Diretso ko na lang siyang gamutin. Lumayas ang kasamaan. Mananaig ang liwanag sa aking utos. Nora, tigilan mo na ang kalokohan. Ako, Ganoon ba? So ikaw ay isang manloloko. Mga bantay, bilisin, hilahin siya palayo. Nora, tigilan mo na ang kalokohan mo. ako, Oh, buti naman. Kaya pala manloloko ka. Mga bantay. Kalad ka rin na siya ngayon.
Julian, bakit nagsasayang ka pa ng oras sa kanya? Mga bantay, kaladka rin siya palabas. Walang kabutihang ginagawa na hindi pinaparusahan. Ikaw namang gaganso. Paano ka nangahas pumunta sa pamilya Sterling para gawin ang mga panloloko mo? Papatayin kita ngayon. Hoy, teka. Sino ang nangangahas na hawakan ako? Ako lang ang nag-iisa na apendis ni Maestro Silas. Sinasabi mo na ikaw ang maalamat na Silas Vance, apendis ni Maestro Silas? May hangganan ang pagiging manloloko, alam mo ba? Dalagita, wala akong narinig kahit minsan na si Maestro Silas ay kumuha ng appendix. Gumagawa ka ng kwento, pero dapat may basihan man lang. Eksakto! Kung ikaw ay apendis ni Maestro Silas, ako si Diwatang Celestia. Walang alam. Ako mismo nakakabasa ng kapalaran sa edad 1 at gumuhit ng anting-anting sa 2. At sa 3. Tumahimik ka. Kung maniniwala ako sa isang salita mo ngayon, hindi ako Sterling. Papatayin kita. Oy. Gising na si Lola. Multo. Nanay, Lola? Lola, hindi ka patay. Ang galing. Buhay at maayos si Lola. Ano ba ang usapang multo? Walang utang na loob na munting pasaway. Tingnan mo ang lola mo. Bumalik ako mula sa kamatayan. Hindi ka ba masaya? Tingnan mo ang reaksyon mo. Lola? Bakit ako lang ang sinaktan mo? Lola, kamusta pakiramdam mo? Komportable ka ba? Parang ang lakas ko ay mas maganda na. Ikaw ba ang nagligtas kay Lola? Julian? Nagising mag-isa si Lola. Ano kinalaman niya? Napakawalang utang na loob mo. Gumamit ka lang ng murang panlilin lang para lokohin kami. Hoy, hindi totoo yan. Kalimutan na. Para sa 5 milyong piso, pababayaan ko na. Gumamit ka lang ng ilang murang panlilin lang para lokohin kami. Hoy, hindi. Kalimutan mo na. Para sa 5 milyong piso, pakawalan mo na lang. Lola, ikinagagalak kitang makilala. Ako ang iyong manugang na apo, Nora. Talaga bang ikaw ang aking manugang na apo? Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Ginoong Sterling. Lola, siya talaga ang aking kasintahan, ang iyong magiging manugang na apo. Ha 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 ha. Kahanga-hanga. Kahanga-hanga. Ang aming pamilya Sterling sa wakas ay may pag-asa para sa isang tagapagmana. Nora? Siya ba ang babaeng iyon mula sa pamilya Davis? Ang anak na babae na iniwan sa bundok noong bata pa? Hindi ba siya ang nobya ni Simon? Paano siya naging kasintahan ni Julian? Oo. Hindi ba si Nora ipinangako sa ating Simon? Anong nangyayari? Dahil, tumakas ako sa aking kasal. Tumakas. Eksakto. Dahil nalaman ko ang isang maliit na sikreto. Anong sikreto? Nora, tigilan mo ang paglalaro. Hindi ka pa ba nasisiyahan? Dahil natuklasan ko ang isang munting sikreto. Anong sikreto? Nora, tigilan mo na ang pagpapanggap. Tapos ka na ba? Oo, ang ating Simon ay tiyak na walang anumang sikreto. Tingnan mo. Oh, Ito ay napakalaking kahihiyan. hindi ako makapaniwalang ginawa ni Simon ang ganito. Ito ay talagang katawa-tawa. Ang batang iyon ay pinalaki ng sobrang layaw mula pa noong maliit siya. Ngayon, ang ating pamilya ay nawalan na ng puri. Tawagin ang kahihiyang iyon, bumalik dito kaagad. Lola, ayos ka lang ba? Nora, ano ang ginagawa mo rito? Tingnan mo ang sarili mo. Ano ang suot mo? Napakabastos. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Nora? Alam ko na, ikaw ang nagtaksil sa akin. Lola, kailangan mong ipagtanggol ako. Ang aking party ng engagement ay naging isang eksena ng pandaraya sa loob ng ilang segundo. Ako ayaw ko nang mabuhay pa. Sige. Aasikasuhin ito ni Lola. Uy, Lola, ayos lang. Hayaan mo akong putulin ang aming kasunduan sa kasal at saka kanselahin ang kanyang card ng kredito. At ayos na iyon. Si Lola na ang bahala at kakanselahin ang kasunduan ng kasal para sa iyo.
Pero hindi sapat iyon. Tungkol kay Julian? Kunan mo siya ng lahat ng kanyang bahagi sa kumpanya, bawat isa sa kanila. At huwag mo siyang bigyan ng kahit isang sentimo. Lola, bakit? Huwag mong gawin ito. Tama na. Lumuhod ka at pagnilayan mo ang iyong mga ginawa. At si Nora, si Lola, na ang maghahatid sa iyo sa bahay. Nora, antayin mo lang. Hindi kita pababayaan sa ginawa mo. Hindi ako sang-ayon. Anong karapatan mo para tumutol? Si Julian at ako ay tunay na nagmamahalan. Tama ba, Julian? Nora, tingnan mo ang sarili mo, ang bakya mo, ang mga Sterling ang pinakamayamang pamilya, at gusto mong pakasalan si Julian? Karapat-dapat ka ba? Lily, siya si Nora. Ingat ka sa sasabihin mo. Eksakto? Tingnan mo si Julian. Nitong mga nakaraang taon, hindi man lang siya nakahanap ng asawa. Si Nora siya. Bantayan mo ang bibig mo. Tama. Tingnan mo si Julian. Sa loob ng maraming taon, hindi siya makahanap ng asawa. Ngayon ay may asawa na siya, kaya huwag mong sirain. Tama. Bakit mo sinasabing hindi ako makahanap ng asawa? Nora, tingnan mo ang langit. Gabi na. Sa tingin ko, dapat kang manatili ngayong gabi. Dito ka na. Hindi pwede. Nora, taga-probinsya ka. Walang problema, Lola. Mananatili ako ngayong gabi. Sa isang kontraktor na kasing dedikado ko, dapat kang tumawa. Lola, babalik na kami sa aming kuwarto. Si, Tara, mahal, mahal. Lola, huwag kang makialam. Ito ay, Ang usapan natin, ito ang, aming kasunduan. Nakatanggap ang Alipay ng 10 milyong piso. salamat sa pagmamahal, Sugar Daddy. Salamat sa suporta, Mua. Ano? Nakuha mo na ang pera at gusto mo nang umalis? Ang aking trabaho tapos na, di ba? Naniniwala na si Lola sa relasyon natin. Sa hinaharap, tayo ay pwedeng magpatuloy bilang mag-asawa. Lahat nakasulat sa kasunduang ito. Ano? Ibig mong sabihin, para sa 10 milyong piso, itinapon ko na ang natitira pang buhay ko. Basta masaya si Lola, bibigyan kita ng 100 milyong piso sa huli. Bilang pasasalamat. Mahal, bahala na sa akin. Mahal kong asawa. Bilang regalo ng pasasalamat. Mahal, bahala na ako. Mahal kong asawa. Para hindi maghinala si Lola, sa guest room ako matutulog ngayong gabi. Mahal, naalala ko sa kasunduan, walang ganoong clause. Wala. Anong iniisip mo? Kung lalabas ka ngayon, maghihinala si Lola. Tara na. Oy. Ikaw sa kama. Sa sofa ako matutulog. Ang daming tawag. Hinahanap ako ni Maestro. May urgent ba? Ang daming hindi nasagot na tawag. Maestro, tinawagan mo ako. May apura ba? Nako, sa wakas nakabalik ka ng tawag. Nag-alala ako. Maestro, pwedeng lumayo ka ng konti sa kamera? Nakikita ko ang pores mo.
Nora, maayos naman ang pagbaba mo sa bundok. Sige na lang. Hindi ko masabi na bumaba ako para makipaghiwalay, tapos napunta ako sa kasal. Mabuti naman. Kawawa naman si Nora, mahirap para sa'yo. Kung hindi dahil sa kabutihan ng pamilya Sterling sa akin, hindi kita papayagang bumaba para makita ang bastardo na iyon. At pagdaanan mo ito, makipagkita sa mga tao mula sa pamilya Davis. Ayos lang, maestro. Malakas ako. Wala yun. Magbibitaw na ako. Sandali lang. May iba pa pala. Ano iyon? Hindi naman malaking bagay. Ako, ang iyong maestro. Aksidenteng nawala ang isa pang mahiwagang artifact. Ano? Nawalan ka na naman. Ilang beses na yon? Pang-8? Aksidente akong nawalan ng isa pang mahiwagang artifact. Ano? Nawala mo na naman. Ilang mahiwagang artifact na iyan? Ika-8? Ito ay isang kwintas na jade, ang maestro mo. Aksidenteng sumali sa isang laro ng baraha at nawala ito. Haha. Maestro, ang galing mo. Ngayon na ang subasta. Gamitin mo na lang ang card ko. Alam mo, ako, ang maestro mo. Talagang hindi ako pwedeng makita sa publiko. Lahat, ipapaubaya ko na sa iyo, mahal kong Apendis. Sige. Iwan mo sa akin. Masarap magkaroon ng Apendis. Wow. Itong mangkok. Itong mangkok ay sobrang peke. Hindi ito mukhang galing sa nakaraang siglo. Ginoong Sterling, sa wakas nandito ka na. Ngayong nandito ka na, parang pinagpala ang subasta. Ang antas ay biglang tumaas. Ginoong Sterling, sa pagkakataong ito, napapanahon ang pagdating mo. Ang mga kayamanan sa pagkakataong ito ay mga kayamanang minsan lang sa 1,000 taon. Tumaas ang antas ng klase. Ginoong Sterling, pumunta ka rito ngayon. Tama ang oras ng pagdating mo. Ang mga kayamanan sa pagkakataong ito ay minsan lang sa 1 milenyo. Lalo na ang kwintas na jade na sinasabing galing sa isang misteryosong taong may kapangyarihan, ang pagkakagawa at kalidad nito ay talagang kahanga-hanga. Ginoo, iyong bagay na binanggit mo, natatakpan ba ito ng mga inskripsyon? Ang ganda-ganda niya. Amo, tingnan mo. Hindi ba iyan ang iyong munting asawa? Oh. Ang misteryosong taong iyon, sabi nila, para itong ingatan. Kahit natutulog, ay hawak-hawak ito. Kahit natutulog ay pinoprotektahan ito. Maestro, sasabihin ko sa kanya na natalo mo ang bagay na iyon sa poker. Itong lalaki, maiiyak kaya siya sa harap ko. Pero narinig ko rin na ang misteryosong taong iyon ay medyo mabagal ang pag-iisip. Ikaw ang mabagal sa utak. Kung maglakas loob kang magsabi ng isa pang salita, bubugbugin kita hanggang hindi mo na kayang alagaan ang sarili mo. Saan galing ang munting pasaway na ito? Paano mo ako nagawang itapon? Gusto mo bang bugbugin kita ng todo? Hindi mo man lang kayang alagaan ang sarili mo? Saan galing ang munting pasaway na ito? Naglakas loob mo akong itapon? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kung fu ng mga Chino. Laban! Munting asawa, talagang tadhana tayo na magkita muli. Anong ginagawa mo dito? Alin sa mga mata mo ang nakakita sa kanya bilang munting asawa? Pumunta ka ba dito para lang hanapin ako? Sa tingin ko hindi ko ginawang publiko ang aking schedule ngayon. Tigilan mo yan. Pwede bang itigil mo na ang pagiging mayabang? Pumunta ako para sa auction, hindi para sa iyong meet and greet. Tara na. Uy, gusto kong pumunta sa auction. Pwede mo ba akong irehistro? Ang aming auction ay nangangailangan ng malaking deposito. Pasensya na, pero... Kamusta? Nandito ako para sa subasta. Kailangan kong magparehistro. Ang subastang ito ay nangangailangan ng malaking deposito. Sapat na ba ito? Ito ay isang black card. Naku, ang yaman mo. Ginang, irerehistro ko kayo agad.
Tingnan natin kung ano ang magagawa ng ligaw na pasaway na ito na kaya niyang lutuin. Nora, ikaw talaga, may espesyal. Tara. Pumasok na tayo. Mawalang galang na. Padaan. Ginang Sterling. Makikiraan po, paunahin mo ako. Ginang Sterling. Talagang gusto mo si Ginoong Sterling, no? Kahit saan siya pumunta, sinusundan mo siya. Kayo dalawa, parang may dalawang invisible na tali. Oy! Naghihila sa inyo palapit! Sige, umalis ka na rito. Sinusundan mo siya, kahit saan, laging magkasama. Kayo dalawa ang totoong magkasintahan. Parang hindi tama iyon. Umupo ka sa likod. Mga ginoo at mga binibini, mga ginoo at mga binibini, ang aming subasta ay opisyal na nagsisimula. Narito ang aming unang item. Isang sinaunang kaligrapikong pintura. Panimulang tawad, 500,000 piso. 1.5 milyong piso. 3 milyong piso. 10 milyong piso. Wow, ang generous niya talaga. Kaya pala siya ang pinakamayaman. Parang tumutubo lang sa puno ang pera niya. Kapag kumilos si Ginoong Sterling, iba talaga. Ang pirasong ito ay tiyak sa kanya. Sigurado. Sa mundo ng pagkolekta, si Ginoong Sterling ay isang diyos sa mga kolektor. Kumikilos na si Ginoong Sterling. Iba lang talaga. Talagang sa kanya ang pirasong ito. Sabi mo yan, sa mundo ng koleksyon, si Ginoong Sterling ay parang isang diyos. Pumadyak siya at nanginginig ang buong industriya. Tama. Basurang kaligrapiya lang ito. Ano naman ang problema? Sino ang may alam? Baka binili niya ang reputasyon. Hindi ito kasing ganda ng poster ng bida, sa pelikula, sa dingding ko. Kung patuloy kang magsasalita ng ganyan, puputulin ko ang dila mo at gagamitin itong brush. Nagbibiro lang ako. Biro lang. Kung patuloy kang madaldal, palalabasin kita dito. Oo. Tatahimik na ako. Paano naging parang matandang mag-asawa ang dalawang ito? Binabati natin si Ginoong Sterling sa pagkapanalo ng sinaunang ukit ng kaligrapiya. Ang panimulang bid ay 800,000 piso. 1.5 milyong dolyar. 3 milyong dolyar. 3 milyong dolyar. 4 milyong dolyar. Sige, binabati natin ang ginoong ito sa kanyang panalong bid. $1.5 milyong dolyar. 1.5 milyong dolyar. 2 milyong dolyar. 3 milyong dolyar. 4 milyong dolyar. $1.5 milyong piso. 2 milyong piso. 3 milyong piso. 4 milyong piso. 5 milyong piso. 6 milyong piso. Binabati kita! Binabati ang ginoong ito sa kanyang panalo. Ang susunod sa aming subasta ay ang pinakamahalagang bagay. Isang kwintas na jade. Sabi ng chismis, ang kwintas na ito ay ginawa ng aming mga manggagawa pagkatapos ng ritual na paliligo at pagsunog ng insenso na may malalim na paggalang sa langit at lupa na ibinuhos sa paggawa nito. Baka may espiritong naninirahan dito. Simulang tawad ay 10 milyong piso. 11 milyong piso. 12 milyong piso. 20 milyong piso. 20 milyon at 1 piso. Nagbibiro ka ba? 1 piso? Alok mo yan? 20 milyon at 1 piso. Ang kapal ng mukha mong sabihin yan. Gising ka na ba? Nanaginip ka ba? Ano naman ngayon? Ginang Sterling, ang mga bagay dito ay nagsisimula sa pinakamababang dagdag na 1 milyong piso. Walang ganyang pumupusta. Naiintindihan ko. 22 milyong piso. Mawalang galang? Gusto mo talaga to, di ba? Ang minimum na bid increment ay 1 milyong piso. Walang ganyan magbid. Nakikita ko. 22 milyong piso. Ano? Gusto mo talaga to, di ba? Pumunta ako partikular para sa kwintas na jade. 30 milyong piso.
Lily, anong ginagawa mo dito? Pumunta ako sa auction. Ano? Bawal ba yon? Bakit ka nandito? Julian, pumunta ka sa auction, bakit hindi mo sinabi sa akin? Gusto ko rin sanang pumunta. Nora, hindi mo ba gusto itong kuwintas na jade? Ano? Takot magtaas ng bid? Sinong takot? 31 milyong piso. Munting pasaway. Pinakikialaman niya ang pamilya Sterling. Munting pasaway. Baka may pera talaga siya. Kung hindi, bakit niya gagawin yan? Bobo itong babae. Baliw na ba siya? Tingnan natin kung hanggang saan ang pagpapanggap niya. Kung hindi siya manalo sa bid, iyak siya ng iyak. 50 milyong piso. Tingnan natin kung gaano siya katagal makakapagkunwari. Kung hindi siya manalo sa bid mamaya, iiyak siya. 50 milyong piso. 51 milyong piso. 60 milyong piso. 61 milyong piso. Baliw ba itong munting pasaway? Saan ka nakakuha ng ganyang kalaking pera? Hindi ko nga alam kung ang card ni Maestro ay may ganoong kalaking pera. Bahala na. Kung walang sapat na pera, ibebenta ko ang kanyang pinakamahalagang mahiwagang artifact. Lahat ng iyon. Sige, 61 milyong piso. Ang kasalukuyang bid ay 61 milyong piso. Mayroon pang bid? 70 milyong piso. Sige, ang kasalukuyang bid ay 70 milyong piso. Mayroon pa bang karagdagang bid? Binibini sa pintuan, mayroon pa? Basta hindi makuha iyon ng babaeng iyon, wala akong pakialam kung sino manalo sa kayamanang ito. Wala na. Labas na ako. Binibini, gusto mo bang magtaas? Oo, 71 milyong piso. Ginoong Sterling, wala na bang bid? Lalabas na ako. Binibini, magtataas ka ba ng bid? O, 71 milyong piso. Ginoong Sterling, lalabas ka? Oo, lalabas na rin ako. Ano? 52, sige, 71 milyong piso sa unang pagkakataon. 71 milyong piso sa pangalawang pagkakataon. 71 milyong piso sa ikatlong pagkakataon. Binabati kita, Binibining Davis. Nanalo ka ng kwintas na jade. Yehey. Hoy, Ginoo. Kailangan kong magpadala ng pakete. Sige, saan? Pakipadala ito sa Bundok Payapa, Grupo 18, Numero 2. Maestro, Silas Vance. Si. Turuan ka nitong lokohin ang iyong mahal na apprentice. O yan. Maglaro ka mag-isa. Tumigil ka. Nora, ang kapal ng mukha mo. Lily, anong gusto mo? Paano mo naman naitanong? Ang kwintas na jade na iyon ay bagay na gusto ni Julian. Nora, ang kapal ng mukha mo. Lily, ano ang gusto mo sa akin? Ang lakas ng loob mong magtanong. Ang kwintas na jade na iyon ang gusto ni Julian. Mas mabuti pang ibalik mo ito sa kanya. Kung hindi, O ano? Binili ko iyon. Sinasabi mo bang anakawan mo ako? ibalik mo. Hindi ko gagawin, hipag. Ikaw, huwag mo akong pandirihan. Hindi pa kita kinikilala. Ginoo, dapat ba naming tulungan si Bining Nora? Hindi na kailangan. Itong munting pasaway ay mukhang hindi matatalo. Kung gusto niya ito, maaari niyang kunin niya mismo. Huwag mong sabihin sa akin na gusto mo siya. May lihim kayong relasyon. Tumahimik ka. Kung patuloy kang magsasalita ng walang kabuluhan dito, tuturuan kita ng leksyon ngayon. O kung hindi, hindi ako isang Sterling. Mukhang kailangan kong pumagitna ng personal. Ay, si Coco. Ginoong Sterling, ano ang nangyayari kay Ginang Sterling? Ang palabas ay nagsisimula pa lang. Ay, si Coco. Ay, tuhod ko. Tingnan mo, wala akong pera o kapangyarihan. Inaapi mo ba ako? Aray, si Coco. Aray, tuhod ko. Tingnan mo, wala akong pera o kapangyarihan. Binubuli mo ba ako? Tumayo ka! Hindi kita hinawakan! Paano siya makakagawa ng ganito? At ngayon sinasaktan niya ang mga tao. Tama, ang bastos.
Hindi ko ginawa. Hindi ko siya hinawakan. Huwag kang maniwala sa kanyang kalokohan. Ang kawawang babae. Paano siya magpapanggap? Binubuli mo siya. Tama. Ginoong Sterling, si Ginang Sterling ay talagang kaawa-awa. Mas malala pa ang kalagayan niya kaysa isang prinsesa na pinahihirapan. Bakit mo ako binubuli? Maldita ka. Pupunitin ko ang bibig mo. Malapit ng saktan ni Lily si Nora. Ikaw, sige maghintay ka. Hindi kita papayagan makapag-asawa sa pamilyang ito. Lily, ingat, huwag kang mahulog. Matagal na siyang umalis. Tayo ka. Si Lily ay talagang galit sa iyo ngayon. Talagang galit si Lily sa'yo. Pasensya na. Ganito ang trato sa kapatid niya. Hindi siya galit, di ba? Ayos lang. Ang munting pasaway na iyan ay laging layaw. Masarap magkaroon ng taong nagpapaalala sa kanya paminsan-minsan. Hoy, ikaw ay determinadong gawing magulo ang bahay, di ba? Bumalik ka rito ngayon. Kung hindi, Nakakainis. Ano? Hindi ka uwi. May mga tao, hayaan mo lang silang mainis. Sa ganyang pamilya, hindi mo kailangang maging masyadong magalang sa kanila. Dahil hindi ka uuwi, samahan mo akong mamili. Hintayin mo akong magbihis. Bakit mo ako dinala sa pamilihan ng Antigo? Sa ilang araw na lang ang birthday banquet ni Lola. Wala siyang maraming libangan. Gusto lang niya ang pagkolekta ng Antigo. Anong kinalaman ko doon? $100 milyong. Mahilig lang ako mangolekta ng mga Antigo. Anong kinalaman nun sa akin? $100 milyong. Oo. Ang gusto ni Lola, gusto ko rin. Siyempre, tara na. Tara na ngayon. Ginang Sterling, ikaw talaga ang pinakamatapang pagdating sa pag-ibig at galit. Tara. Matagal na tayong hindi nagkita, Ginoong Vance. Aba, kung hindi si Ginoong Sterling, nagkaroon ka pala ng oras upang dumaan ngayon? Ilang araw na lang, kaarawan na ni Lola. Pumunta ako upang pumili ng mga bagong piraso para sa kanya. At ito ay? Siya ay, Ginoong Vance, ako si Nora. Ako ang asawa ni Julian. Ano? Asawa niya? Sadyang may mga himala. Tusok ang tao. May asawa ka na talaga. wag naman po, Ginoong Vance. Ganoon ba talaga? Kahirapan para sa akin na magkakasintahan? Si, maglaan kayo ng oras, mga magkasintahan. Iiwan ko na kayo. Si, Sa totoo lang, sa tingin ko ang mga bagay na ito. Si, magkasintahan. Maglaan kayo ng oras sa pagpili. Iiwan ko na kayo. See ya. Sa totoo lang, sa tingin ko ang mga ito ay hindi talaga angkop bilang regalo sa isang matatanda. Binibining Davis, bakit naman ganyan ang sinasabi mo? Sa tingin ko lang, ang mga bagay na ito mo ay malamang para lang akitin ang mga turistang walang alam. Walang bihira. Lalo na iyong estatwangang bodhisattva na may gintong pinta. Mukhang moderno talaga. Ang pagkakagawa at mga bitak ay mukhang napakapeki. Ginoong Sterling, asawa mo ba ito? Pasensya na dun. Nagsasalita lang ako. Walang masama. Ginang Sterling, kung ganoon, dadalhin kita sa panloob na silid para tumingin. Wow, ang panloob na silid. Puno ng mga pambihirang kayamanan ang lugar na iyon. Kahit si Ginoong Sterling, minsan hindi siya pinapapasok ni Ginoong Vance. Ginang Sterling, ang galing mo talaga. Daanan po natin ito. Salamat po, Ginoong Vance. Ginang Sterling, ito lahat ay mula sa aking koleksyon. Mga pambihirang antigo. Huwag mag-atubiling tumingin-tingin. Ngayon ito ang mga bihirang bagay, pero nasa bodega ni Maestro ang lahat ng ito. Ginoo at Ginang Sterling, lahat ng ito ay galing sa aking koleksyon. Mga antik na dekalibre.
Tingnan ninyo ang paligid. Mga pambihirang piraso, aaminin ko, ngunit ang aking maestro ay may lahat ng ito sa kanyang bodega. Umaasa ako ng isang bagay na talagang espesyal. Ano ito? Ginang Sterling, huwag mong hawakan yan. Ito ay isang panakip na anting-anting ng Taoist. Ginang Sterling, pakiusap, huwag. Nakuha ko ito maraming taon na ang nakalipas sa mga guho ng isang templong Taoist mula sa isang misteryosong estranghero. Sabi nila, ang nasa loob ay nagkakahalaga ng malaking kayamanan. Ngunit ito rin ay sumasara ng isang bagay, isang sinaunang masamang espiritu. Plano kong humanap ng isang eksperto upang ito ay maayos na mahawakan. Kaya ko itong itinago ng maingat na nakaimbak mismo dito. Ginang Sterling, talagang hindi mo ito dapat hawakan. Isang misteryosong tao mula sa templo. Sinaunang masamang espiritu. Huwag mong sabihin ikaw na naman, maestro. Isang maestro? Iyan ay malamang na mga ilangan ng maalamat na maestro upang buksan ito, tama? Ginang Sterling, hoy, Ginoong Vance, Ginoong Vance. Ano ang ginagawa ni Ginang Sterling? Ginang Sterling, hoy, Ginoong Vance, Ginoong Vance. Anong ginagawa mo, Ginang Sterling? Nora, Tumahimik kayong lahat. Gaya ng inaasahan ko kay Maestro Silas. Talaga siyang panganib. Anong nangyari? Ginang Sterling, talagang binuksan mo ito? Ang jade na ito ay pinakamataas na antas. Talagang hindi mabibili. Tunay nga, gaya ng sinabi ng misteryosong taong iyon, ang setro ng jade na ito ay hindi mabibili. Ginang Sterling, hindi mo talaga alam ang mga antik? Talagang hindi. Sa tingin ko lang, ang jade na ito ay may magandang kalidad. Interesado lang ako, iyon lang. Sige, Ginang Sterling. Talagang matalas ang iyong mata. Dahil nakuha mo ang setro ng jade na ito. Sige, Ginang Sterling. Talaga namang may mata ka sa kalidad. Dahil nakuha mo ang setro ng jade na ito, ibig sabihin may connection ka rito. Ngayon, ang matandang ito, ibibigay na lang sa iyo. Ginoong Vance, sa totoo lang, gusto ko rin ang kahong ito. Siya, pwede mo na ring isama. Salamat, Ginoong Vance. saan ka pupunta? Sasamahan kita sa labas. Hindi na kailangan. May sarili akong gagawin. Huwag mag-alala, okay lang. Para sa kaarawan ni Lola, darating ako doon sa tamang oras. Alis na ako. Kumusta yung ipinagawa ko sa'yo? Amo. Nora ay ipinadala ng pamilya Davis noong bata pa sa isang lugar na tinatawag na Bundok Payapa at nagsasanay kasama ang kanyang maestro, Maestro Silas. Bundok Payapa. Bundok Payapa. Pagkatapos ng lahat ng paglalakbay na iyon, nandito na naman ako. Nanay, Sige. Huwag kang magalit, mahal. Papuntahin ko ang tatay mo para bilhan ka ng gintong pulseras. Tama, bibigyan ka namin ng isa. Kaya itatapon ang luma at papalitan ng bago. Nasusuka ako, pwede kong isuka ang hapunan ko noong bisperas ng bagong taon. Tumigil ka diyan. Sinabi ko sa iyo na bumalik ka. Bakit ang tagal mo? May biglang dumating. Aba. Hindi ko inaasahan. Ang mga daya mo mula sa bundok ay talagang gumaling. Nagawa mo pang akitin si Ginoong Sterling? eksakto. Hindi ko talaga alam kung ano ang nakikita ni Julian sa isang bruhang tulad mo. Oh, Nora, paano mo naging kasangkot kay Ginoong Sterling?
Kung gusto mong malaman, kay Julian na lang kayo magtanong. Nora, paano ka napunta kay Ginoong Sterling? Gusto mo bang malaman? Ikaw na mismo magtanong kay Julian. Bakit mo ako ini-interrogate? Ano ba ang gusto mo? Tigil diyan? Nagmamataas ka na? Ganyan ka makipag-usap sa akin? Tama. Tatay, tingnan mo siya. Grabe ang gulo na idulot niya sa pamilya. At ang yabang pa rin niya. Wala siyang pakialam sa atin. Bakit ako mag-aalala sa inyo? Sa inyo, pabigat lang ako. Pero kayo? Puro kayo plano. Hindi ba kayo napapagod? Nora, huwag mong akalaing pwedeng-pwede ka nang magyabang. Niloloko ka lang ni Julian. Malamang ilang araw lang, iiwan ka niya. Mas mabuti na iyon kaysa sayo. Na nagpapakatanga sa kanya, pero ni hindi mo man lang mahawakan ang manggas niya. Ikaw? Mas mabuti na iyon kaysa sayo. Na nagpapakatanga sa kanya, pero ni hindi mo man lang mahawakan ang manggas niya. Ikaw, si Noah. Hindi namin alam kung paano ka nakaugnay kay Ginoong Sterling, pero noong isang araw ay pinutol mo ang kasunduan. Pagbalik ni Simon, na-freeze ang bank card niya. Nora, hindi ko alam kung paano mo nakasama si Ginoong Sterling, pero matapos mong sirain ang engagement sa publiko, pumalik si Simon at naputol na naman ang bank card niya. Ngayon, sa amin niya ibinubuhos ang galit. Sa ganitong paraan, mahirap na para sa dalawang pamilya na mag-ayos. Dapat mong pasalamatan ang iyong mahal na anak. Pwede siyang pumili ng kahit anong kama, pero kay Simon pa siya pumunta. Tumahimik ka. Akala mo ba ginawa ko iyon dahil gusto ko? Ikaw ang nagtulak sa akin. Ako ang nagtulak sa'yo? Bakit hindi mo na lang sabihin na dinrog ng droga ka ni Simon? At least sa paraang iyon, malilinis ang pangalan mo. Sige, tapos na ako. Wala ako rito para makipagmagyabang sa'yo. Kung wala nang iba, aalis na ako. Ikaw ay wala ng kontrol. Nanay, tingnan mo siya. Binubuli niya ako. Sige, huwag kang mag-alala. Huwag kang bumaba sa antas niya. Bukas ay ang birthday banquet ni matandang Ginang Sterling. Ikaw, dapat ay nasa iyong pinakamaganda para makita si matandang Ginang Sterling. Ito ang piging ng kaarawan ni matandang Ginang Sterling. Ikaw, dapat nasa pinakamagandang ayos ka para makita si matandang Ginang Sterling. Kung hindi natin turuan ng leksyon ng babaeng iyan, hindi ko ito matitiis. Bakit pa tayo dadalo sa piging ng kaarawan? Ikaw, hangal na babae. Kung maganda ang ugali mo sa harap ni Ginang Sterling, baka si matandang Ginang Sterling ay ipakasal ka pa kay Ginoong Sterling. Talaga? Oh, nakita mo ba ang hawak niya sa kanyang kamay kanina lang? Sinabi ko sa iyong bumalik. Bakit ang tagal mo? Naabala ako. Naku, hindi ko inaasahan ito. Ang galing mo na sa bundok. Yung kahon. Kung hindi ako nagkakamali, ang setrong jade na iyan, iyong bagay ay tiyak na napakamahal. Malamang, ito ay regalo para kay matandang Ginang Sterling sa piging ng kaarawan bukas. Nanay, ibig mong sabihin, Dahil siya ay napakasipag sa pangbabalak para lumapit kay Ginoong Sterling at kay matandang Ginang Sterling, kaya bukas, tutulungan natin siya. Sinisikap naming lumapit kay Ginoong Sterling at matandang Ginang Sterling. Pagkatapos, bukas, tutulungan natin siya. Matandang Ginang Sterling. Ang ganda-ganda mo kamakailan. Oo. Hindi ko inakala na pagkatapos ng sakit na iyon, babangon ka ng ganito. Tingnan mo. Ang kutis mo ay mas maganda na. Kayong lahat, tumigil na sa pang-aasar sa isang matandang babae na tulad ko. Hindi, Lola. Ikaw ay isang pinagpala. Ang iyong swerte
ay pangmatagalan. Tumpak, alam mo lagi ang sasabihin. Oh, tama ba? Si Binibining Davis ay napakaganda ngayon. Ang pamilya Davis ay talagang isang kilalang pamilya. Sobra kang mabait. Ang ganda ni Binibining Davis ngayon. Ang pamilya Davis ay talagang isang marangal na sambahayan, di ba? Oh, sobrang bait ninyo. Isa akong disenteng dalaga mula sa magandang pamilya. Nora, ikaw ay isang taga-bukid mula sa bundok. Hindi ka makakapantay sa akin. Hindi ba iyon si Ginoong Sterling at ang kanyang asawa? Sila ay isang napakagandang mag-asawa. Bulag ba ang lahat ng taong ito o ano? Mahal? Mukhang medyo hindi ka komportable. Dahil lang masyadong masikip ang damit ko. Oh, so tumaba ka na. Ang landi niya. Hindi ko alam kung ano ang nakikita ni Julian sa kanya. Lola, narinig ko na ikaw talagang mahilig sa mga antigo. Kaya pumunta ako sa nangungunang eksperto sa antigo, si Ginoong Vance, at nakuha ko ito para sa iyo. Sana magustuhan mo ito, Lola. Iyan ba? Ang mula kay Ginoong Vance? Ang napakahalagang setro ng Jade? Nakuha ko ito mula kay Ginoong Vance. Kinuha ko ang regalong ito. Sana magustuhan ito ni Lola. Ito kaya? Yung kay Ginoong Vance? Ang walang katumbas na setro ng Jade? Narinig ko na ang setrong Jade na ito ay nasa koleksyon ni Ginoong Vance ng maraming taon at hindi niya pinaplanong ibenta. Pero ibinigay niya ito kay Mia. Tama. Ang setrong Jade na ito ay gawa sa pinakabihirang mainit na Jade sa mundo. Bukod pa rito, napakalaking piraso. Ang Jade na ito ay nagkakahalaga ng malaking halaga. Ang setrong Jade na ito ay gawa sa pinakabihirang mainit na Jade sa mundo. Bukod pa rito, napakalaking piraso. Ang Jade na ito ay nagkakahalaga ng malaking halaga. Kaya ito pala ang setrong jade na ito. Mia, napaka-considerate mo naman. Teka, Nora, ano bang ibig sabihin nun? Nag-aalala ka bang ang regalo mo ay hindi kasing taos-puso ng sa akin? O sinusubukan mo akong pigilan na ibigay ito? Siyempre hindi. Talaga? Bakit mo ako pinigilan? Sa tingin ko lang kung ibibigay mo ang regalong ito, baka nakakahiya para sa iyo. Kaya nag-aalala lang ako, binibigyan kita ng paraan, pero hindi mo tinanggap. Tigilan mo na ang pagpapakabanal. Baka hindi ito maganda. Kaya, dahil sa kabaitan, gusto kitang bigyan ng paraan. Pero hindi mo ito pinahalagahan. Tigilan mo ang pagkukunwari. Sino bang may kailangan ng paraan mo? Tama. Nora, anong regalo ang inihanda mo? Ilabas mo para makita ng lahat. Kung ganoon, kaya wala nang kailangang itago. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Mia, malamang hindi mo alam kung ano ang tunay na Jade ang itsura. Anong ibig mong sabihin? Kung alam mo, malalaman mo na ang nasa kamay mo ay peke. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ito ay mula sa koleksyon ni Ginoong Vance. Sinasabi mo bang peke ito? Sinusubukan mo bang sampalin si Ginoong Vance sa mukha? Ibig kong sabihin, hindi naman peke ang kay Ginoong Vance. Ibig sabihin, ang nasa kamay mo ay peke. Ikaw? Itong setro ng Jade mo ay may pinong pagkakayari, walang anumang dumi. Ano kung walang dumi? Ang baguhan ay baguhan. Ang magandang Jade ay walang dumi. Oo nga, ang tunay na Jade, sa natural na pagkakabuo nito, ay talagang bumubuo ng ilang dumi. Ang ganda ng kulay na ito, pero ang kinang ay masyadong malinaw. Baka peke. Binibiro mo ba ako? Dahil lang sinabi mong totoo? Malinaw na ang akin ang totoo. Sige. Mia, dahil sabi mo ang iyong setro ng Jade ay regalo mula kay Ginoong Vance, paano kung tawagan natin si Ginoong Vance at ipakumpirma sa kanya? Ako, Natatakot ka ba o wala ka bang numero niya? gusto ko lang. Ayaw mang abala kay Ginoong Vance. Takot na takot ka tumawag, wala nang iba. Pero, kung aaminin mo na peke ang setro ng Jade sa kamay mo, pwede nating pabayaan na ito. hindi man lang makatawag. Tiyak na peke ang setro ng Jade.
Paano siya nangahas magbigay ng pekeng setro ng Jade kay matandang ginang Sterling para sa kanyang kaarawan? Masyadong matapang iyon. Totoo ang setro ng Jade na ibinigay ko. Nora, maldita ka. Tiyak na alam mo na magbibigay ako ng setro ng Jade, kaya pinalitan mo ito ng peke. Palagi siyang gumagawa ng ganitong mga kalokohan. Iyon na iyon. Lily, Julian, mapapatunayan ko na totoo ang setro ng Jade ni Nora.